Una sa dating sick man of Asia, newest tiger economy of Asia ang taguri ngayon sa Pilipinas. Bunsod po yan ang pag-angat ng ating ekonomiya. Pero ang tanong pa rin, kung bakit hindi pa rin dama ng ordinaryong Pinoy ang ginhawa ang pangako ng Pangulo. Sa pagtutok na ito ni June Veneracion. Kung matutuloy ang plano ng gobyerno, dadaloy ang ginto at tanso mula sa malawak na lupaing ito. Pag nagumpisa na sa 2019 ang open pit mining operation sa bahaging ito ng South Cotabato. Sa tingin namin, it will help yung regional economy. It will help a lot, lalo na sa mga IPs. Pagmimina ang isa sa mga nakikitang sagot sa kahirapan ng Administrasyong Aquino. Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsikap na maiangat ang bansa mula sa kahirapan. Ang paglago ng ating demokrasya ay nakasalalay sa pagyabong at pangangalaga ng ating likas yaman. Sa kanyang social contract o kasunduan sa mamamayan, inilatag ng Pangulo ang kanyang plano para lumago ang ekonomiya at pangalagaan ang kalikasan ng bansa. Gaya ng paglikha ng dekalidad at trabaho para sa mga mahihirap, pagsusulong ng mga programang kontra kahirapan, pagpapaunlad ng ekonomiya, paghihikayat sa mamamayan na magtrabaho dito kesa sa ibang bansa, at ang wastong paggamit ng likas yaman upang pasiglahin ang ekonomiya. Sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Pinoy, ang dating sick man of Asia, newest tiger economy of Asia na. Record-breaking ang paglago ng stock market. Investment grade ng Pilipinas ayon sa ilang credit ratings agency. At sa unang 3 buwan ngayong taon, pumalo sa 7.8% ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa, na siyang pinakamalaking paglago sa buong Asia. The country has been growing at a rate higher than what has been the average performance. Positibo din ang resulta ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno o 4Ps ayon sa World Bank. Dahil sa Pantawid, mas marami talagang bata ang pumapasok. Pero sa kabila ng lahat, ang ganda-ganda ng paglago ng ekonomiya, but it was not felt. It must be because inequality increased. Marami pa rin ang Pilipinong walang trabaho. Kung iahambing nga sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, pinakamataas ang unemployment rate ng Pilipinas. Kaya naman sa pinakahuling tala, halos 2 milyong Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa o 2% ng kabuuang populasyon ngayon ng Pilipinas. Marami sa kanila nalalagay sa iba't ibang uri ng peligro at pang-aabuso. At kamakailan lang ay sa ilalim pa mismo ng ilang opisyal ng gobyerno. The allegations are serious. And we want to exactly get to the bottom of this issue. Sa mahigit 40 public-private partnership o PPP projects na ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino nang maupo siya sa pwesto, 3 pa lang ang gumugulong. Matumal pa rin ang pagpasok sa Pilipinas ng mga banyagang mamumuhunan. Foreign investment doesn't come in only because the credit rating is good. The Philippines consolidated foreign direct investments amounted to 256 billion last year. Mismo ang Pangulo, aminadong malaking bahagi pa rin ng bansa ang napag-iiwanan. Sa kaunlarang tila, tinatamasa lang ng iilan. We cannot have a society where a few flourish and the rest must make do with crumbs. We must have inclusive growth. Ang bilang ng pamilyang naghihikahos, halos wala pa ring pagbabago. Totoong napanatiling mababa ang unemployment rate ng bansa. Pero 2 sa kada 10 Pilipino o mahigit 7 milyon ang may trabaho nga, pero underemployed naman o hindi sumasapat ang kita para tugunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. May mga nagtatanong tuloy kung seryoso nga ba ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Ang pagmimina halimbawa na nakikitang pangontra sa kahirapan, tila di raw tumutugma sa pangako niyang pangalagaan ng kalikasan. Itong mga kabundukan na ito, itong lawak na nakikita natin ngayon, ito yung malamang na mawawala, mapapatag at masisira kapag nagsimula na talaga yung pagmimina. 2 beses tinanggihan ang ECC o Environmental Compliance Certificate ng minahang ito sa South Cotabato. Ang laman ng open pit, tubig. Itong tubig na to, ang laman niya, acidic acid. Malaki ang posibilidad na aapaw papuntang ilog. It will contribute towards global warming. Yung biodiversity, almost 1,000 species of flora will disappear. Mahigit 72 bilyon taon-taon ang kita mula sa pagmimina. Pero di man lang ito umaabot sa 2% ng GDP o kabuuang kita ng bansa.
2% lang yata ang nakukuha ng gobyerno. Can you imagine? Dapat ang pagmimina ay magkaroon ng direct na contribution sa economic growth. Meron dapat remediation measure. Kaya bagamat sa South Cotabato matatagpuan ang pinakamalaking gold at copper ore deposit sa buong Asia at pang-7 sa buong mundo, isa pa rin ito sa mga probinsyang may pinakamalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Wala mayo, dugoy ko na ang tigamalnos. Wala kaya may gamitin ng datalim kadali hukom filak. Kung totoo man na yung pakay ng presidente ay mapaunlad yung bangsa, siguro sasagutin natin ng maayos sa anong paraan. Ako si Jun Federasyon, nag-uulat sa Pangako ni Pinoy.